Samantala ngayon pa lamang po ay nababahala na ang ilang nagtitinda ng bigas sa nakaambang na taas presyo nito. At live mula sa Blumentritt Market sa Maynila, si Nico Wahe. Nico, good morning. Connie, good morning. Parehong tindero at mamimili ang nangangamba sa nagbabadyang pagtaas ng presyo ng bigas na magiging epekto sakaling magtaas ang imported rice. 20 pesos ang pangakong presyo ng bigas ng susunod na administrasyon. Pero hindi pa man nakagagawa ng hakbang, nagbabadya ng tumaas ang presyo ng dalawa sa pinakamalaking exporter ng bigas sa mundo, ang Thailand at Vietnam. Gusto raw kasi ng dalawang bansa na gumawa ng samahan para limitahan ang pag-export ng bigas. Ayon sa Department of Agriculture, 85% ng rice import ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Nasa 10% naman ay galing sa Thailand. Kaya sakaling matuloy ang pagtaas nila ng presyo, tiyak na tataas din ang presyo natin ng bigas dito. Sa bigasang ito sa Blumentritt, mabili raw ang bigas galing Thailand na 40 pesos ang kilo. Mabili dahil maalsa. Hindi na mabili ang Thailand. Kasi maalsa. Tsaka yung buhaghag, maraming makukuha ang taong. Kaya kung magtataas daw ang presyo, tiyak na aangal na naman ang mga mamimili. Ang tindera rin ang lugi. Mahirap. Hirap magtaas sa tao. Nakato ang taas-taas. Sabi nga noon, di siyempre, huwag nang umalis ng tao, binibigay mo. Mawawalan ka ng customer. Hahanap sila dahil pag mataas kami, maraming mabibigas dyan. Hahanap sila ng bigas. Si Feli na Thailand rice ang laging binibili. Mag-a-adjust na lang din daw. Wala tayong magagawa eh. Paano ang adjustment? Di kuntian na lang ang adjustment din sa tindahan. Wala tayong magagawa eh. Si Roslyn nangangamba, lalo't malaki raw ang konsumo nila sa bigas dahil 4 ang kanyang anak. Konti lang naman ang kikitain, tapos mahal ang bigas. Mahirap talaga po. Kung kalating kaba namin, ano lang po, 1 linggo lang namin. Kung magtaas ang imported, aalagwa naman daw ang local rice. Ang problema, mahal ang farm inputs at kulang ang tulong ng gobyerno. Pag-aamin ng DA, bagamat buhos ang tulong sa mga magsasaka, hindi pa rin ito sapat. Connie, sa ngayon wala naman daw choice ang ating mga kababayan dahil numero 1 sa hapagkainan ang kanin. Pero kung tutulungan daw sila na maihain ito sa murang halaga, pasasalamat ang ibibigay nila. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino.